Lesson number 3 natin, glory to God who gives victory over the enemy. Sabay-sabay muna natin basahin ito. 1 Peter 5 to 8, 9. Reason. Because your adversary, the devil, walks out like a roaring lion, seeking someone to devour. Whom further resist the faith, knowing that the same afflictions in the world are being completed in your brother. Praise the Lord. Siguro kung maalala nyo, si Peter, siya yung pinag-pray ni Jesus, di ba? Bakit siya pinag-pray? Kasi nagpapaalam si Satan kay Jesus na bibiktimahin niya si Peter. At talagang biniktima niya si Peter kasi nung binulungan ni Peter si Jesus, sabi niya, huwag kang magpapakamatay. Ba't kang magpapakamatay? Diba? Tapos sabi ni Jesus kay Peter, Satan, get away from me. Hindi niya sinabi, Peter, get away from me. Kasi alam ni Jesus, si Satan yun eh. Diba? Kaya makita mo, yung sulat ni Peter, sinabi niya, si Satan, umaani-aligid siya talaga. Naalala ni Peter yung nangyari sa kanya. Na kahit siya mismo, nabiktima siya ni Satan. Na binubulungan niya si Jesus na huwag mong i-sacrifice ang buhay mo. Ba't ka dapat mamatay? Diba? Ayaw ni Peter yun. Pero hindi niya alam si Satan yun. Kasi pag hindi nga naman namatay sa krus si Jesus Christ, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo pupunta sa hell. Diba? Kaya sabi ni Peter, be sensible and vigilant. Be alert and awake. O be watchful. Diba? Sabi nga sa ibang translation. Your adversary, the devil, walks about like roaring lion, seeking someone he may devour. So, yung lesson na to ay nagpapaalala sa atin that we are in a spiritual battle every day. So, sabay-sabay natin itong basahin. The Bible makes it clear that spiritual battle that influences the world around us. The Bible reveals that the battle we face is not ultimately against flesh and blood, but against spiritual forces and evil. Awareness of the reality keeps us alert and independent of our strength, rather than our effort. Victory is not found in striving, but in standing firm through faith, prayer, righteousness, and God's word. So, actually, napapansin ko to, no? Pag nagtuturo kayo ng Bible study, simulan niyong intindihin maigi sa introduction. Kasi pag hindi niyo naintindihan yung introduction, yung flow ng, ng pagtuturo, medyo lilis kayo. Kailangan intindi yung introduction. Kasi pag naintindihan yung introduction, magpo-flow yung Holy Spirit sa inyo. Yung bawat slide, kasi naalala mo, ito yung sinabi sa introduction eh. Halimbawa, sinasabi niya, no? Bible makes clear we live in the midst of unseen spiritual battle. So pag nagtuturo ka nito, ang topic nito, di ba? Glory to God who gives the victory over the enemy. So alam mo, ang dating mo agad sa mga audience, we are in a spiritual battle. We don't see them. Ito mo, pag naintindihan mo we don't see them. How will you find your enemy you cannot see? But the Bible says you have to recognize the enemy. Diba? Pero pag hindi mo siya inintindi, hindi mo ma-realize yung tinuturo mo na ganun pala siya. Diba? So, the Bible reveals the battle we face not ultimately against flesh and blood, but against spiritual forces. Awareness of this reality keeps us alert and dependent on God's strength rather than our own logic. Diba? So maliwanag yan, sinasabi sa introduction, when we fight against the unseen world or the forces of the enemy, we don't fight by our strength, but by God's power. Diba? So maliwanag siya. At paano ka magtatagumpay? Diba? Sabi niya, victory is not found in striving, but in standing firm through faith, prayer, righteousness, and God's word. So pag naintindihan natin ito, tapos na yung lesson. Kahit anong iharap sa yung slide, alam mo na siya kung paano mo siya
ipapaliwanag, di ba? So, as Christians, how it came to your spiritual life that you are in a spiritual battle. Marami akong nakausap na Kristiyano. They don't realize na we are in a spiritual battle. Kayo sa sarili nyo, kailan nyo ito na-realize? Yan ang tanong eh. As Christian, how it came to your spiritual life that you are in a spiritual battle? O hanggang ngayon, baka hindi nyo pa alam na nasa spiritual battle tayo. Sino dito yung magpapatotoo ng totoo talaga na doon niya lang na-realize that you are in a spiritual battle? At sino ba? Si Brother Denan. Nung nagtanong Ayan. tayo ng topic about sa doctrine of anthropology, doon po mas naging clear po na yung flesh natin talagang mayroon siyang lust of flesh, and tayo din, hindi tayo, yung mga bumubulong sa atin, totoo yun, yung sabi ni Bas na obsession yun. Diba, syempre, di tayo napopossess, so nagkakaroon ng obsession, yung mga kaway, ibig sabihin yung mga bumubulong sa atin, yun pala yun. Doon ko na-realize past, or doon ko mas naintindihan na andun pala talaga yung spiritual battle. At saka yung battle na yun, may principality siya, may different level. May major, may general, yan yung example ko ni Pastor. May sergeant. Yan, maganda yan. Sino ba? Ayan, si Sister Dez. And sa akin po, ang experience is nung na-appreciate or na yun po na sa aking buhay, yung resurrection of Jesus Christ. Yung iniwan na niya ang kanyang Holy Spirit sa atin. Kasi yung spiritual battle, hindi nga natin nakikita, right? Kasi siya sabi yun rin, pas kanina, lahat tayo ay nakaranas ng battle in our life, na naandyan yung kaaway, pwede yung friendship natin, pwede yung kapatid natin, makadistract sa ating pangalan. So, ang ibinabahagi ko ay yung pagiging sensitive natin sa spiritual natin na binigay sa atin ng Lord. Sabi ko nga, pwedeng gamitin ang very close friend ko to offend me. Hindi ko nakita. Siyempre, hindi siya yun, di ba? Gawa ng kaaway yun. But then, naging sensitive tayo doon sa Espiritu ni Jesus Cristo na nasa atin, na siya nakakita, siya magbibigay ng guidance sa atin, ng the wisdom. Kasi hindi nga natin nakita yun. It's the Holy Spirit that we see it, and i-guide tayo kung paano ba tayo mag-react doon sa ating nararanasan. So, ang pagkakakilanlan sa Diyos, ang siyang nakatulong sa akin, and siyempre, ulit na pakikinig nga doon sa yung katangian ni Jesu Cristo. So, yun ang sa aking paglakad, yun isang laking bagay on how I will define this spiritual battle. Yan, praise the Lord. Palapakaw natin ang Panginoon. Kasi napakahalaga na to sa Christian life. Kasi pag ang isang Christian na tinatawag o sa sarili niya inisip ng Kristiyano, pero hindi niya alam na nasa spiritual battle siya, parang nabubuhay pa rin siya sa religion niya dati. Yan ang kaibahan. Kasi yung dati nating religion, nobody ever told us that we are in a battle against an enemy which we cannot see. Nobody. Kaya kahit saan tayo pumunta, ano man ang gawin natin, ngayon, halimbawa, pupunta ako sa Red District, parang kikilabutan ako niyan. There is a battle in this place. Pag pumasok ako sa bahay na may mararamdaman ako niyan. There's a battle in this place. Kasi nung may kapatiran nga nagsabi sa akin, siguro 2 to 3 weeks ago, nag-preach ako ng spiritual warfare. Habang nag-preach daw ako, nakikita nga sa sarili nila yung nangyayari. Na may ginagawa yung kaaway. Kaya sabi niya, saan tama to dahil na nag-preach ka? Para akong kinikilabutan na naliliwanagan ako na what is happening is the work of the enemy.
Sabi niya, damang-dama mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi noong time na yun, dami kong katanungan. Bakit ganito yung nangyayari? Pero noong time na nagpipreach po kayo, sabi niya, parang yung salita ng Diyos ay directly, nagsasabi sa kanya, it's the work of the enemy. Parang ganun. Kaya po napakahalaga nito na ma-realize po natin. Point number 1, Jesus declared victory over Satan's purpose. So yung lesson na to, sabi nga, number 1 kaagad, the Lord Jesus declared the victory. Kasi kung dineclare na ni Jesus yung victory, ano kinatatakutan natin, di ba? So sabay-sabay natin masahin ito, Colossians 2:15. He disarmed the powers. So, yung salita ng Lord na to, pag ikaw nagpe-pray at natatakot ka, i-claim mo to. Sabihin mo, Satan, you were disarmed by Jesus Christ. Kung mali sa Tagalog, sabi ang gano'n, tinanggalan ka na ng ngipin sa talas. Isa kang leon na walang ngipin. No, wala kang kapangyarihan. Diba? Pwede mo kong kagatin, hindi niya maano. Kasi wala kang ngipin. No? Sa Bisaya, wala kang ngipon. So, kakagaling ka lang. Pero, hindi ka di ba? Ganon si Satan. So we have freedom from fear, guilt, shame, and despair. Because the power to win the spiritual battle belongs to the Lord. Even if we are persecuted for Christ's sake while on earth, we have comfort in knowing the war is already won. We just have to be faithful in the fight. Amen? So palapakan natin ang Panginoon. So yan yung malaking declaration na si Jesus Christ, napanalo na niya yung laban. O pakibasa tong dalawang verse na to. John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that may have life and have it to the full. Yan yung Luke 10. Luke 10:19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Example ko to para mas maintindihan nyo. John 10:10, di ba sabi niya, the thief. Si Satan yun, di ba? The thief come to steal, to kill, and destroy. Ano ang pinakamadaling nakawi ni Satan sa Christian? Yung joy niya. Pag hindi naisip ng Christian na yung kaaway niya hindi niya nakikita, isang tao lang o isang bagay lang, naligaw lang yung cellphone mo, magbabago yung anyo mo niyan. Normal pa naman ang mobile ko. Naku, di mo nakakawin ni Satan yung joy mo. Di ba? Di ba? Parang, gano'n lang kasimple yun. Di ba? May, katulad yung sinishare kanina ni Sister G. May first call sila, first wave. Diba? Ay hindi siya kasama doon. Pero pwedeng nakawin ni Satan yung joy niya. Susunod ka na. Pag-iisip, pag bago siya matulog, susunod ka na. Tapos, after 1 week, susunod ka pa rin. Totoo yun. You heard bad news. Pero sabi ng Psalms 112, di ba? I will not be afraid of evil tidings. My heart is fixed, trusting in the Lord. You know? Kaya nakawin ni Satan yung joy mo dahil sa nangyayari sa paligid. Pero pag hindi ka sensitive, magluluksa ka kanya. Di ba? Magluluksa ka. Hindi ka papatay, magluluksa ka na. Di ba? Kaya ang bilis niyan. Minsan, hindi mo naiisip na, battle to spiritual battle to. Ba't ang magpapaloko dito kay Satan? Nakawin niya lang ang aking joy. No? Joy. Diba? So parang gano'n. Why do you think some Christians seemingly losing a battle which the Lord already won in the first place? Totoo na, diba?
Bakit kaya yung mga Kristiyano, parang natatalo sila sa pakikilaban, pero in the first place, panalo na sila. Diba? Panalo na sila. Bakit? Pinanalo na ni Jesus Christ eh. Diba? Sister Claudel. Ano po, kasi kasi po, kailangan po talaga, kasi nga, si Satan is father of all lies. May deception pong nangyayari. Para po, for example po, dapat alam natin na we are the child of God. That is our position po. Dapat po hindi po tayo maging confused dahil tayo po ay anak ng Panginoon. Tsaka sinasabi ng sabi ng Satan sa atin na may dalawa kang kasalanan, kaya na basta alam niya na, kasi alam naman natin na nag-disarm na po siya, pero ang panlaban lang niya, parang i-distort niya yung truth na tayo po ay anak ng Diyos. If ever we are born of God, we are more than conquerors po. Yun lang po. Yan. So, sino po? May gusto ba sumagot? Pero maganda yung sagot ni Sister Tabel. Tama yun, lies and deception. Kasi, Satan cannot harm us, sabi ng Bible. 1 John chapter 5, because you are born of God, Satan cannot touch you. Satan cannot harm you. Ano example sa Bible niyan? Kay Job. Hindi niya mahipo ang pamilya ni Job, mga ari-ariya niya, kasi binigyan siya ng shield. Sabi nga nun, kino-cover siya ng God. Kaya para lang ma-touch niya yung buhay ni Job, papaalam siya sa God. Ganun tayo, ganun yan. Lahat tayo may covering ngayon. Naniniwala ba kayo? Lahat tayo may covering ngayon. Kaya pag ikaw alam mo yun na I have protection from God. Sabi ng Psalms 91, the holy angels are charged over me. Nobody can touch me. Diba? Pag kiniklaim mo yung mga ganyan, magiging matatag ka sa iyong pananampalataya. Wala kang katatakutan. No? Sister Nobe nga, nung nililigawan mo pa doon, naalala ko tuloy. Nakatira yan sa Cubao, sa Joquino. Yung bahay ng kuya niya, papasok ka sa compound eh. Layo lalakadin mo. Siguro mga 200 meters na uwi, no? 200 meters. Nung hinatid ko siya, galing kami ng church noon eh. Yung JL noon eh, pumapunta kami ng 2 p.m. Natatapos yung 10. 10. Nakatayo kami noon. Mula 2 hanggang 10. Tapos, sasakay ka pa. So, by 11, makakarating ako sa Cubao. Mga ganun, 10:30 to 11. In short, nung pabalik na ako minsan, may humarang sa akin lalaki, lasing. Talaga hinaharang ako, sabi niya gano'n. Nakita ko may kutsilyo. May kutsilyo siyang gano'n eh. Sabi ko, anong gusto mo? Ay, lemig. Nakita ko na siya. Isa lang yung kalsada na yun eh. Gaganon ka, kanan, gumano din siya sa kanan. So, lipat ako sa liwa, gumano din siya. So, ano gagawin mo, brother? Pag ikaw yun. Diba? Nakita ko malayo pa lang, nakita ko may nakagano, matulis eh. Pero nakita ko medyo lasing, gano'n eh. Alam ko naman lasing eh. Sabi ko gano'n, in the name of Jesus Christ. Nag-start akong mag-pray noon. Sabi ko, in the name of Jesus Christ, I rebuke you and all your word against this man. Nag-pray ako noon habang mapalapit ako. Tapos nung malapit na siya, lumisa ko biglang ganyan. Tinitignan ko susunod pa siya. Pero dumiretso, parang huminto siya. Huminto siya. Siguro padalo yun ng kuya niya. Para tumigil na ako. Pero susunod na linggo, hati tuloy siya. O sige, asan na yung ano dyan? Hindi, totoo yun. Hinarang ako minsan na, sabi nga yung pag-ibig, ano yan eh.
anak ka ng Diyos, biro mo, masasaling ka ba? Diba? Kasi iniisip ko na nun sabi ko, pag ito lumapit pa, sabihin ko, mabulag ka sa pangalan ng Jesus. Hindi mabubulag. I-curse ko na siya eh. Kaya lang naawa ako sa tao nun. Pero alam mo, nung dumadaan ako doon, nung hindi na siya lasing, tumitingin din siya sa akin eh. Kasi wala akong choice, lagi akong dadaan doon eh. Kaya ganun eh. So, point number 2. The Holy Spirit gives guidance and strength. So, basically natin basahin 1 Peter 5. So, simulan nga ni Peter yon na pinakita niya dyan na yung kaaway talagang umaaligid na parang leon. Hindi lang ito nakanganga eh, pero pag pinakita yung nakanga, wala nang ngipin yan. So, we depend on the Holy Spirit guidance rather than our own understanding, trusting that God's strength, not our strategy, brings victory. Living this way keeps us anchored in faith, guarded against the enemy's deceptions and attacks. So, ang Holy Spirit ang nibibigay sa atin ng guidance at syempre nibibigay sa atin ng lakas para tayo ay laging magtagumpay. Basahin natin ito, Ephesians 6:10-12. Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly regions. Yeah, next in 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14:33. For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregation of the Lord's people. So, unang-una yung mahalaga to na ma-realize natin kasi pag alam mo sensitive ka sa Holy Spirit, halimbawa may nakita kang nag-aaway, hindi naman ikaw yun. Maaaring sa medyo nabirinig mo o nakikita mo, pwede ka mag-pray. Kasi ano ka eh, anak ka ng Diyos eh. Gamitin mo yung power ng God. Lord, I bind the spirit of conflict right now over those people. I rebuke the demon spirits in the air over them in the name of Jesus Christ. Kasi pag ang mga Kristiyano, ginagamit nila yung power ng God. At alam ng mga Kristiyano na yung kapangyarihan na kumikilos sa mundo ay gawa ng kaaway, pwede kayo mag-pray kasi Christian ka eh. Diba? Kaya kahit na anong marinig natin o makita natin na hindi ayon sa will ng Panginoon, pwede tayo mag-pray. Halimbawa ganyan, may bad news sa company, may bad news sa colleague mo, mag-pray ka. Panginoon, tinatalian ko ng banal na dugo, anumang masamang balita na to, anumang gawa ng kaaway na to. Tinatalian ko to in Jesus' name. Pinalalayas ko to, anumang pagnanakaw ng aking joy, anumang dahilan ng pangamba o doubt, tinataboy ko ang lahat ng ito in Jesus' name. Kasi dapat maging sa spiritual battle. Yun yung sinasabi ko. Ang isang Kristiyano dapat very, very sensitive siya. Na hindi siya kumikilos against flesh and blood. Diba? Kasi pag ang Kristiyano ay hindi niya ito ginagamit, yung lies and deception. Tingnan nyo, sabi dito, 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion, but the author of peace, love. Diba? Kaya halimbawa, may grupo tayo dito, medyo nagkaka-start ng confusion, nagkaka-divided ang kanilang espiritu. Dapat sensitive tayo na. Sabihin na, mga kapatid, mag-pray nga muna tayo, mukhang mag-aaway-aaway na tayo eh. Baka si Satan na yan. Diba? Sumisingit lang si Satan. Diba?
Kailangan maging sensitive tayo sa gano'n. Kasi pag hindi tayo naging sensitive, mag-aaway-aaway nga tayo. At sabi ng Bible, God is not the author of confusion. Si Satan yun. Di mo si Satan nakalusot. Di ba? So, yun po yung kahalagahan ng lesson na to. No? Give your ideas to recognize the work of the enemy in a given situation. Maybe trying his way in a form of temptation. Ako, sinagot ko na to, no? Pwede po mag-share. Sige, kapatid. Bye-bye. Hello po, good afternoon everyone. Gusto kong i-share dito yung a day or 2 days bago mamatay ang tatay. Gusto talaga ng kaaway na i-divide kaming family. Kasi nung time na yon na buhay siya, nag-uusap kami at ang ate ko ay nagsusumbong na ang tatay ay nagsasabi ng bad words towards kay nanay. So, yung feeling na pag narinig mo yun sa kapatid mo, praise the Lord talaga dahil sensitive tayo sa Christian na yun, ipakanan ng kaaway. Kasi nagagalit na yung kapatid kong bunso dahil favorite niya ang nanay ayaw niya yung nasasaktan. So, anong nangyari? Sabi ko, kinat ko yung usapan at ang sabi ko, alam niyo ba na it's the work of the enemy. The devil wanted us to steal our joy, sabi ko. At maganda na ang tatay at siya nasa ospital. Dapat hindi tayo ganyan na iisipin mo na kung tutulong. Kasi nandun na sila sa point na ayaw nilang tumulong na. Alam mo yun, na parang ikaw na ngayon tinutulungan, ikaw ang nasa ospital, ikaw pa yung matapang. Ganun na yung words nila. And then, I told them na, we have to pray. So, yung time na yun, naka-BPN kami. And I really prayed for them. And sabi ko, I may sound churchy, or I may sound righteous, pero right now, wag nang titingnan kung ano yung position ko as kapatid ninyo, but my position as a Christian, kasi sabi ko, this time, hindi tayo dapat mag-divide, sabi ko ganyan sa kanila. And pinakita ko po sa mga kapatid ko that it's really the work of the devil. And then, after we prayed, sabi ko, stop muna tayo sa pagsusumbong at ayusin muna natin ano ba yung mga priorities natin. So, hindi kami nag-usap for isang araw or kalahating araw. And then, natapos yun at ang sabi ng bunso ko, ayan ate, binili ko na ng tatay ng wheelchair na po pwede na siyang, kahit hindi siya isidlong, alam niyo yun, makakatayo siya by his own. So, natuwa ang tatay ko yun, yung parang pinakita namin sa kanya na mahal namin siya. And then after that, a day after that, nawala na siya. So, alam niyo po yung feeling na nagpasalamat sila sa Panginoon dahil hindi nila hinayaan yung kaaway na magkaroon ng bitterness sa puso nila. Nagpasalamat sila in the end that someone from our family can really think of kaaway pala yun. So, nagpapasalamat talaga ako sa mga teachings na ganito that yung pakikinig talaga, ilalagay talaga yun sa atin ng Panginoon kasi balang araw magagamit natin yun at it's not an accident bakit tayo nakakaranig ng mga ganitong pagtuturo through Pastor June. Thank you po, Pastor June, for that mga araw po na yun na super advanced yung ibinigay sa amin because we really need that pagpanahon po namin ang pangangailangan namin. So I really praise the Lord po. To God be all the glory po. Praise the Lord. So maganda example yung binanggit ng ating kapatid na naranasan nila. No? Point number 3 natin, the Lord equipped us the armor of God. Sabay-sabay natin basahin dito, 2 Corinthians 10:4, the weapons So, si Paul, sinulat na rin dito sa Corinthians na ang ating pakikipagdigma, pakikipaglaban ay gumagamit na ng spiritual weapons. Hindi ito ayon sa laman. At ito ay nagdidemolish ng stronghold, ibig sabihin, sinisira niya yung puta ng kaaway. No?
sa ating pakikipaglaban. If we want to have victory over the enemy, we need to fight spiritual battles with spiritual weapons. Ano yung ating mga weapons? Faith, prayer, truth, righteousness, and God's Word. Use God's armor and allowing the Holy Spirit to empower us to stand firm against the enemy's scheme. So, basahin natin ito. Ito po yung armor of God. Sige, pakibasa. Ephesians 6:13-17. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Thank you. Yan, yung verse 5, 2 Corinthians 10. 2 Corinthians 10:5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So maganda po ito pag nagpe-pray kayo, halimbawa mayroong kumakalaban sa inyo or ayaw siyang maniwala sa salita ng Diyos o isang tao na maaaring ginagamit siya ng kaaway. Sabi po dito, we demolish argument against the knowledge of God and we set them captive to the obedience of Christ. Di mo ganda nun, di ba? Spiritual yun. Na sinasabi ng verse, ang pakikipaglaban sa mga espiritu na hindi tumatanggap sa kaalaman o karunungan ng Diyos ay tinatalian mo siya at inutusan mo siyang sumunod at captive siya sa thoughts na patungkol kay Jesus Christ. Parang ganun. So, yan po yung sinasabi dito. Ganun po yung pakikipaglaban natin na ginagamit natin ang ating salita ng Lord na natututunan at ipinapag-pray natin yun na ito ay magkaroon ng manifestation sa mga tao sa paligid natin. Kasi we wrestle not against flesh and blood. Ang kaaway natin ay espiritu. At ang pakikipaglaban dapat ay espiritu, no? Yan po yung sinasabi. Can anyone share a brief testimony on winning your spiritual battle against the work of the enemy? Meron pa gusto mag-share kahit isa lang na paano mo napagtagumpayan ang isang spiritual battle laban sa kaaway? No? Meron bang gusto mag-share? Marami yan kasi kahit sa mga ugali natin, bisyo natin, sa mga kabunduhan, o mga bagay na dati nating buhay, lahat yan pakikipagdigmayan. Sa totoo lang. Ay, Sister Len. Masyadong tahimik, Sister Len, oh. Ngayon na, gamit ako na. Ay, wala na. Ayun, praise God po. Sa akin po, mas gusto ko lang po i-share. Meron po akong long-standing prayer. Para po, hindi po para sa sarili ko, para po sa kapatid. Actually po, for parang 25 years po yata, ay nasa maling relasyon yung kapatid ko. May karelasyon po siyang kapareho niyang babae. So, I've been praying so hard mula po nung maging nakakilala ako sa Lord. Every time po nang uuwi ako, lagi ko siyang kinakausap, silang dalawa, na lagi ko silang sinishare ng Word of God. And natutuwa po ako kasi pareho naman po sila nakikinig na sinasabi nila na masaya sila na naririnig yung mga ganun. Pero as yung flesh nila ay hindi nila kayang mapaglabanan. So, lagi ko kong pinag-pray yun. And lagi ko rin silang ini-invite sa Bible study, makinig. Lagi ko silang sinishare ng mga Bible verses at mga advices po. Tinatawagan ko sila ganyan. And praise the Lord po, recently, nagkaroon po ng pagdaloy ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng kapatid ko na nagkahiwalay na po sila. Hindi po ako, praise the Lord, hindi po ako natutuwa na nasasaktan yung mga damdamin nila.
Pero natutuwa po ako kasi yung 25 years po, nakita ko po kasi, mula bata po kasi kami, magkakasama na po kami. Hindi namin alam na gano'n na po nangyayari sa kanilang dalawa. Until na nagkaroon na sila talaga ng tumanda na po talaga sila, tsaka lang nila ni-reveal sa amin na yun nga po na may relasyon sila. So, alam ko na nasasaktan sila as human being, nasasaktan yung damdamin nila. Pero, sinasabi ko sa kanila pareho na kumilos ang Panginoon sa inyo dahil alam nyo naman na lagi ko sinasabi nyo na hindi tama yung relasyon na ganyan. So, praise the Lord dahil ino-open ko pa rin yung sarili ko sa kanila na kung kailangan nyo ako to pray for you or may kailangan kayo para madali kayong makarecover sa ganyan, ay tatawagan nyo ako. So, praise the Lord po sa kanyang pagkilos. Praise the Lord, no? Malaking battle yun, so totoo lang. Yung mga ganon, baka yung mga major or colonel na mga rango ni Satan yan. Basta ganon, mahirap yun, no? Talagang kailangan niya ng warfare na tinatawag, no? Meron pa ba gustong, gusto mo na? Sa akin po ba, siguro yung pinaka-spiritual battle ko yung sa pag-disciple po dun sa 2803. 5 years po kayo magkakasama and dun po sa room namin, parang alam niyo po yung heartaches, pains, ayan, alam nila yan. Siyempre magkakaiba po sila ng mga ugali and I need to show them na kahit na hurt ka na, kahit na gusto mo na mag-give up, may prayer po ako nun sa Panginoon na dumating na, Lord, tanggalin mo na ako dito, ayoko na. Dumating po sa point na yun, dumating din na yung unan ko ay talagang nababasa na po ng luha sa pag-iyak po sa Panginoon. And syempre marami pong battle na sabi ko nga ang pinaka-witness ko ay ang aking asawa, kung paano ko po sa tulong ng Panginoon na ilaban sa panalangin yung sarili ko and at the same time yung mga kaluluwa po sa bahay. Napakahirap po mag-disciple. Sabi ko nga ito yung pinaka-ayaw kong gawin. Kasi, syempre marami po akong flaws na sa sarili ko, alam ko na maaaring makita din nila. And at the same time po, ay napakahirap lumakad bilang isang Kristiyano. Lalo pag nandun ka sa part na yun. Kasi syempre, masasaktan ka. I don't believe po na walang isang nag-disciple na hindi nasaktan. Kasi lalo kung po ang i-disciple mo ay marami. So, sa tulong po ng Panginoon, dumating po sa point na yan, alam nila din na yan. Lumalabas po ako ng bahay, hindi na po ako nakikipag-fellowship sa kanila sa Bible study. Nandun po kami sa Sahara, naghahanap ako ng ibang kaluluwa. Sabi ko, Lord, bigyan mo na ako ng ibang kaluluwa, ayoko na po. Yun talaga yung prayer ko. Pero dumating din po sa time na sinabi ng Lord, I will harvest them. So be there, please stand firm in your faith. And sobrang pong, iba po yung pakaramdam ng in pain ka while you are doing the will of God. Sobrang kailangan mong i-sacrifice, masasabi ko yung time mo, effort mo. Kaya sila pagka gusto nilang kausapin ako hanggang 4 a.m. kahit may pasok ng alas 8, sige lang, usap-usap lang tayo. Pero sa totoo lang, deep within me, yung aking health ay nag-feel na rin po siya. Pero dahil uhaw na uhaw sila, so nandun po yung, yung pagkilos ng Panginoon. And praise the Lord po dahil sa may word din ng enemy sa akin, ramdam ko po. Naranasan, ayan, alam nila din na niya, naranasan ko po yung mabastos, yung persecute, mabagsakan ng pintuan. Siguro sa iba, nakikita na lang nila, lumalim na kaagad sila. Pero yung battle inside that room, doon sa room na binigay sa akin ng Lord, praise the Lord po. At napagtagumpayan yun kasi nakita ko po yung pagkilos ng Lord. They are all serving the Lord, most of them, and hindi po sila nawala sa Panginoon. Yun po yung aking prayer. Lord, I have my flaws. Ay alam ko marami akong pagkakamali na gagawa sa aking buhay. Pero hindi mo yung titingnan. Dahil ang titingnan mo, Panginoon, kung paano mo ako ginagamit para sa mga souls na ito. And praise God po, hindi lamang po ngayon sila Dinaya, sila Eden. Hindi lang po sila. Nag-ano na rin po siya, nag-expand na rin po siya sa kanilang mga family. Kasi minsan, naalala ko, tinanong po ako nito mag-asawang to, Ate, paano ka namin mababalikan ng pasasalamat? Ang sabi ko, you need to disciple them. You need to share the word of God. Ibigay niyo kung ano yung binigay sa inyo ng Panginoon, lalong-lalo na sa family niyo. And nakita ko po yung fruit na yon. And hanggang ngayon po, hindi lamang po sila pinalaya ng Lord dun sa mga bagay na alam nilang hindi tama,
kundi itinama yun ng Lord and at the same time, nag-overflow na po ito sa kanilang family. Praise the Lord po. Yun, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Maganda lang na-remind lang ako na pag nag-share kayo, lagi yung isipin you are in a battle. Kaya, kunyari, mag-share ako sa grupo na to, bago ako siguro puntahan yung lugar namin o kaya pagsalita sa kanila, makikipag-battle muna ako niyan sa kaaway. Kasi hindi ako pwedeng pumunta dyan na hindi ako nag-prepare. Lagi niyang tatandaan, ang pakikipag-ugnayan mo sa kapatiran, may laging ano yan. May laging hadlang ng kaaway. Kaya, pag nag-share ka, pag-pray mo yan, kahit na isa-isa. Panginoon, balutan mo si Sister Clavel, Sister Estelle ng iyong kapangyarihan. Bigyan mo sila ng pusong mapagpakumbaba. Ikaw, Lord, ang siyang humipo sa kanila. Bigyan mo sila ng espiritu ng kaliwanagan, katotohanan at kaligtasan. Kailangan mauna ka eh. No? Kasi ang si Satan, gagawa siya ng dahilan para hadlangan ka sa espiritu. Minsan nga, sasabihin lang ni Sister Clavel yan, masakit ang ulo ko. Tapos na ang plano mo. Diba? Ganun lang kasimple yun. Iparamdam lang sa kanya ni Satan na masakit ang ulo mo, matulog ka na lang. Diba? Yung mga anak ko niya, nung maliliit pa sila, nung lumalaki na, may mga dahilan yan. Hindi ako sasama, Papa. Masakit ang tiyan ko eh. Mga ganyan. May mga anak-anak dahilan yan. Hindi mo na ako atin kasi may gagawin ako eh. Anak-anak dahilan. So kailangan unahan mo na siya. No? Lahat ng masasakit ng ulo, lahat ng mga hadlang, lahat ng mga hindrances. Kailangan mo na siya, spiritual battle eh. Di ba? Ganun siya eh. So, kailangan maging very sensitive tayo. No? Sa gawa ng kaaway. Point number 4 natin, God's victory is assured because it's His battle. So, maganda po itong 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Let God win your battle. So, sabihin natin basahin, do not be afraid. So, ang napakagandang example ng Lord sa atin ay ang katagumpayan ay binigay na ni Jesus. Subalit ang pakikipagdigma, hindi tayo nakikipagdigma. Di ba? Ang Panginoon pa rin. Kaya hindi tayo dapat matakot. Sabi niya kasi, do not be afraid or discouraged because of this vast army, but the battle is not yours, but God's. God is sovereign over our battles, which should lead us to worship and surrender to Him. Thanks be to God who made us overcomer through Jesus Christ, our Lord. Pag tinignan mo yung battle na to, ang ginawa nila dyan, hindi pinapila ni Jehoshaphat yung mga magagalingang army. Di ba? Yung ganyan eh. Trumpet eh. Worship sila eh. Di ba? So, kahit sa Jordan, di ba? Yung walls of Jericho. Ano rin, ganun din. Makikita mo yung battle hindi sa mga anak ng Diyos. Ang battle sa Panginoon. Diba? Pakibasa to 1 John chapter 5, 4 to 5. 1 John chapter 5 verses 4 to 5. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus, the Son of God. So maliwanag dito mga kapatido, sabi ganyan, sino ang pwedeng magtagumpay, mag-overcome sa mundo? Yung siya ay may pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus Christ. Dahil doon, yun lang ang dahilan para magtagumpay ka sa mundo. Dahil sa pananampalataya na binigay ng Panginoon. Sa James 4:7, ito yung submit yourself to God, di ba? Resist the devil and he will flee from you. Ang Romans 8:31, ito yung if God is for you,
Who can be against you? So, ibig sabihin mo sa katabi mo nga, kakampi mo ang Diyos. Kakampi mo ang Diyos, di ba? Yan po. So, basahin natin. Ito, may yan pala tanong tayo. How can we help each other to be more sensitive and respond in godly way when facing challenges against unseen spiritual battle? Paano natin matutulungan yung siguro iba nating kapatiran na maging sensitibo sa mga nangyayari at sabi nga nun, magre-respond tayo ng tama ayon sa kalooban ng Diyos sa mga na hindi natin nakikitang kaaway. No? Halimbawa, ganito, may isang kapatid, sabihin natin, nasaktan ako no? Na may narinig akong hindi maganda. Oh my God! Sakit! Anong gagawin natin? Sino yung nagsabi sa'yo? Ganun ba? Diba? Kasi, pag ikaw ay very sensitive, alam mo kagad dyan, ay, gawa ito ng kaaway, kapatid. Kasi, hindi pwedeng mag-start ng division si Lord. No? Hindi kailangan niya, hindi siya pwedeng magkaroon ng malicious intent, no? So, sino gusto sumagot? Ay, Sister. Naalala ko pa lang po, meron pong kapatiran kami sa Satwa. Parang meron siyang problema, nagano kami na nag-book. Tapos sabi niya, Sister, ba't gano'n ang nararamdaman ko? Parang malungkot ako sa trabaho, malungkot ako sa family, sa gano'n. Pero wala namang problema. Sabi ko, Sister, ano po bang pinangahawakan mong verse? Sabi ko sa kanya. Sinabi niya yung Joshua 1:9. Sabi doon, di ba? Do not be afraid, neither dismayed, for the Lord God is with you whatever you do. Kaya nga doon nakakaranas ng ganyang sitwasyon. Kasi yun yung standing verse mo ngayon. Andun yung paano kikilos yung word ni God, yan yung pinangahawakan mo. Kaya minsan parang nadidismaya ka dun sa mga nakapaligid sa'yo para makita mo yung pagkilos ng Diyos na huwag kang ma-discourage o ano man yung mga nangyayari sa paligid mo. Sometimes, ganun din. Kapag meron mga problema na mga kapatiran natin, alam mo yung pinangahawakan ninyo yung mga verse. Kumusta yung prayer life mo? Pag nakakaranas sila ng financial difficulties, parang sasabihin, kumusta na ba ang tithes and offering mo? Paano mo ba yung sinusurrender sa Panginoon? Para, sabi nga, open review rather than secret love. So, doon po natin sila matutulungan na mas ano po silang lumalim sa paglago sa pagiging Kristiyano po. Yun lamang po. Yan, praise the Lord. Sino ba po? Ay, sindikan mo na yan. Siya. Siguro po ba sa ma-recognize po natin, no? Kasi nung dati po, ang na-experience ko po yung sa aking kapatid. Nung dalawa pa lang po kami ni Angeline na walang naging Christian. Natutunan ko na kapag po mayroong mga bad news, lalo nung napunta po ako dito, yung aking mga kapatid na rin yung mga problema, yun na po yung laging tumatak sa isip ko. Ano man yung mga nangyayari doon, it's the work of the enemy. Para, yun nga, sarayin yung joy mo, alaman yung pagkalipon mo, yung pagtiwala mo sa Panginoon. Kaya ginagamit ko rin din po siyang advice minsan, lalo na sa asawa ko, kay Sister Ivy. Minsan, di ba, pag may mga kapatid po tayo sa Pilipinas na, alam mo yun, makakarinig ka ng hindi mga magagandang balita, minsan nagagalit po tayo sa kanila. At ang nagiging solusyon natin minsan yung una, lumayo ka sa kanila, iwasan sila, i-block sila, ayaw mo na makapag-communicate. Ibig sabihin, nasisira yung relationship. Actually, it's the work of the enemy kasi yun nga yung plano niya. Pero kapag nakikita mo na gawa yun ni Satan, you start praying. Pinag-pray mo, nire-review mo yung gawa ni Satan. And yun po yung nangyari sa buhay ko. And then later on, yung si Albert tumanggap sa Panginoon, yung ibang mga kapatid ko, si nanay at si tatay din, kahit dito po sila nagpabaptize, kung naalala nyo. Ibig sabihin, ano yun, spiritual battle na pag nare-recognize mo, it's the work of the enemy. Nag-unti-unti kang nagpipray para sa kanila. At unti-unti din, nililigtas po sila ng Panginoon. So, gusto ko lang po itong isa sa inyo na
every time po nakakarinig po tayo ng mga magagandang nangyayari sa Philippines, lalo na sa ating family, no? Talagang dapat, ano mo na mo, it's the work of the enemy. Sisirain niya yung relationship nyo, mga magkakapatid, mag-asawa, pamilya. So dapat, ang response natin, pray talaga at i-battle lang gawa ni Satanas sa buhay po natin. Salamat po. Praise the Lord. Palamahan natin ang Panginoon. May tumaas pa rito si Brother Dinan. Noong pong discussion natin pas ng Doctrine of Demonology, ang na-highlight po dun is dapat alam natin or aware tayo kung ano yung objective ni Satan. Ang objective talaga ni Satan is maghiganti sa ating Panginoon through destroying yung God's creation, shattering God's creation. So tayo as Christian, pag andun na de-destroy na tayo, ibig sabihin alam natin dapat na galing ito sa kaaway. Kung may mga, ang ginagawa kasi ng kaaway, kung ikaw ay unbelievers, gagawin niya lahat para ikaw ay hindi makilala sa Panginoon. Yun yung objective niya. Kung ikaw naman na ay nakakilala sa ating Panginoon, ang objective naman ng kaaway is unti-unting i-still ka niya sa presence ng ating Panginoon. Nagiging stagnant ka na, minsan hindi ka na umaadal sa gawain, nagkakaroon na ng hindi maganda na spirit na inigaling sa ating Panginoon. So, unang-una alam natin yung objective ng kaaway at yun, meron tayong dapat gawin which is yung napag-aralan natin kanina yung sa Ephesians, full armor, yung full armor. Amen. Yan, praise the Lord. Palamahan natin ang Panginoon. Naalala ko lang niya, isa na sinayin ni Digon Alvin. Paano kung kayo po yung nasa kalagayan ko? I'll just be honest, maaaring kasiraan to sa family namin. Pero just to make a good example. Kung ikaw yung nasa kalagayan ko, pinili ka sa'yo. Yung bahay at lupa nyo, binenta ng kuya nyo. Pinapirma yung nanay nyo na hindi niya na kaya mag-isip. Na yung isang bahay na yon, ikaw ang nagbabayad, simula-simula, ikaw nagpatayo, hanggang sa ngayon, ikaw pa rin nagbabayad. Anong gagawin mo? Diba? Yan yung magandang example. May bahay si nanay, dalawa yun, magkatabi. Yung isa ron, ginastosan ng kapatid kong babae, pero yung isa, kami talaga yung magastos from the start. Nung nasa Vietnam kami, ito lang, recently lang. Nabalitaan namin, tumawag yung kuya ko, plano ni nanay na ibenta yung bahay at lupa. Yung pala, nabenta na. Kasi kinausap ko yung bumili, kamag-anak din namin. Kunyari, tinawagan kami ng Sunday, nagbentahan sila Webes, nagpirmahan. Pinapirma na lang yung matanda. Kumbaga sa ano magagawa mo? Diba? Diba? Aawayin mo pa yung kuya mo, aawayin mo yung mga kapatid mo. Kasi yung dalawa kong kapatid namatay sa COVID eh. So yung dalawa na lang natitira. Yung isa, sabi niya, wala akong kinalaman niya, Kuya Jun, mas bata sa akin yun. Kukunin ko na lang yung ginastos ko sa bahay na isa. Sabi ko, kunin mo na lang. Pumayag yung boy. Pero lahat ng, nasa kuya ko. Pero kung ikaw ay nasa akin, anong gagawin mo? Awayin mo ba? Magtatanim ka ba ng loob? Babalik ka ba sa Pilipinas? Susugurin mo ba? At magdidemanda ka ba? Di ba? O awayin ko yung nanay ko. Di ba? Masabi ko. Pastor, saan mo ni nanay? Di ba? Ano yan eh? Kumbaga, magandang example siya kasi. Malaking halaga siya, kayang masira yung relationship namin. Pwede akong magalit sa nanay ko, magalit sa mga kapatid ko. Pero pera lang yan eh. Nung nakundig ako, sa una na medyo nagalit ako, hindi ako robot eh.
Nagalit talaga ako. At sabi ko sa kuya ko, pabawiin namin yan. May mga kakilala kami yung ano. Umiyak siya. Dahil sa inisip niya, baka bawiin ko raw talaga lahat. Nagmamakaawa, na maawa ka na sa akin. Wala kang magagawa. Magpapatawad na lang ako. Parang gano'n. It's all that matters. Diba? Parang gano'n. So alam kong gawa siya ng kaaway. Yun talaga, gawa ng kaaway. Sisirain yung ano mo eh. Kasi pag nag-away-away kami, 3 na lang kami, against sa nanay kong isa, 4 na lang kami, di ba, maghihiwa-hiwalay na kami nun eh. Binenta na yung 2 bahay at lupa. Kaya ito nag-stay rito kasi yun din ang dahilan. Nilakad ko na yan ng visa dito for 1 year kasi pag umuwi siya, doon na yun sa kuya ko, naawa ako sa kalagayan niya doon. Tsaka niloloko lang siya. Parang ganun. Masakit man tanggapin, pero I have to accept it. I have to forgive. I have to love and continue. Ito lang yung masasabi ko, no? Kasi kayo, baka may mga magulang pa kayo. Darating sa time, yung magulang nyo, hindi na niya kaya mag-isip. Hindi niya na kaya. Kasi minsan sinusubukan ko siya eh. Na kung nasa matino ba siyang naisipan eh. Minsan magsasabi, kahapon lang, medyo nag-ano ko sa kanya, nag-react kasi sabi niya, uwi na ako June kasi yung pension ko 8,000. Gusto kong kunin kasi baka may kumukuha ulit. Sabi ko sa kanya, Nay, ano ba malaki yung 8,000 o yung 1 million na higit na binigay niyo? Sabi niya, siyempre yung 1 million. Yung pala eh. Namigay kayo ng higit 1 million, 2 bahay at lupa. Tapos sinahabon niyo yung 8,000. Sabi ko, naiintindihan niyo ba yun? Ano na? Kaya yung mga matatandaan yung magulang, patawarin niyo na. Darating yung time, hindi na kayo maintindihan. Kaya magpapatawad na lang tayo. Kasi sabi mo nga sa katabi mo, tatanda ka rin. Diba? Pangalawang lesson. Ito mga lesson to eh. Pangalawang lesson to. Sabi ni Solomon, Ecclesiastes, I think chapter 5 eh. Kahit anong yaman ang naipundar mo, sabi ni Solomon, kukunin lang yan ng anak mo. At hindi mo alam kung saan mapupunta yun. Sabi ni Solomon. Kaya kahit anong sikap mo at magpayaman ka pa, pag-aawain lang yan ng anak mo. Di ba? So, sabi mo sa katabi, gusto pang maging mayaman. Di ba? Yan ang dito eh. Di ba? Sabi sa naman, kukunin lang yan ang anak mo at hindi mo alam kung sino kukuha eh. Di ba? Kahit ano yaman ang... di ba? Ganun yan. So, ano yung inaano mo magpakayaman-yaman ka? Pag-aawain lang yan ang mga anak mo. Kasi darating ang time, hindi mo na kaya mag-isip pag matanda ka na. Yung anak mo, kahit anong pagawa sa'yo, gagawin mo na lang kami nanay ko. Hindi na niya kaya mag-isip. Hindi niya na kaya Pag-aaway na lang kayo magkakapatid. Parang gano'n. So... Paano raw po pag isang anak ka lang? Ayun, mapalad. Mapalad siya. Wala siyang kaaway. Mapalad si Jaja. Mapalad si Jaja. So, gano'n. So, yun po. Ay. Nakalimutan ko sabihin, yung pag magalit po, kasi pwede naman po tayo ganyan. Magalit tayo dun sa espiritu ng tao. Yun nga. Kesa magalit ka dun sa tao mo mismo, masisira yung relationship. Magalit ka dun sa tao sa espiritu ng tao para matuto ka rin mag-review sa kaaway, matuto ka rin manalangin doon sa situation niya. Kasi pag nagalit ka sa tao na yun, masisira ka sa relationship.
So, yun nga, kaya magiging ano ka talaga, sensitive ka. Is it the work of the enemy? Kasi kaya na niyang sirain yung ano niya eh. Di ba? Yung relationship niya eh. So, sabi ang conclusion natin, glorify God who made us true conquerors. Sabi ng Romans 8:37, sabay-sabay natin basahin. In all these things, so napakaliwanag mga kapatid, while God has never promised that life will be easy or that we will see success in a particular battle, He has promised that we are more than conquerors through Him who loved us. So tayo po ay ginawang mapagtagumpay ng Panginoon. So sabay-sabay natin basahin to ang prayer. I pray